Lumabas na ang unang resulta ng negosasyon para sa pagtatapos ng digmaan ng Rusya at Ukraine at nakakagulat ang mga ito. Natapos ang unang araw ng negosasyon sa Abu Dhabi ng Ukraine at Rusya. Pagkatapos, tumawag agad si diktador ng Rusya Vladimir Putin kay China leader Xi Jinping. Nakakatuwa, sa parehong araw tumawag din si Xi Jinping kay Donald Trump para talakayin ang Ukraine, Iran at kalakalan. Inanunsyo na tinalakay ni Xi Jinping at Vladimir Putin kung paano palalakasin ang relasyon ng kanilang mga militar. Di opisyal, pinag-usapan ni Putin at Xi Jinping ang posibleng posisyon sa negosasyon sa Ukraine. Kasabay nito, tiniyak ng mga Amerikanong source na ang kasalukuyang pag-uusap sa Abu Dhabi sa pagitan ng mga delegasyon ng Ukraine, United States of America at Russia ay maaaring magbunga ng mas maganda at mas positibong resulta kaysa sa inaasahan noon. Bukod pa rito, inaasahan sa Washington na magkakaroon ng malaking tagumpay at posible raw na matigil na ang mga labanan sa Washington pagdating ng tagsibol. Sa kabilang banda, tiniyak ng Ukrainian sources na umaasa ang Ukraine sa sariling militar dahil hindi sila tiwala na makikidigma talaga ang Europa at United States of America para sa kanila kung umatake muli ang Russia. Iginigiit ng Kyiv ang malalakas na armas at pagpapanatili ng bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sinabi ni Sergey Lavrov, pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia, na kung papayag ang Ukraine sa mga tropang Europeo sa kanilang teritoryo, hindi raw kailangan ng Kyiv ang kapayapaan. Lumabas ang balita na maaaring magkaroon ng malaking pagpapalitan ng bihag sa pagitan ng Ukraine at Russia sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, tiniyak ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump na tinupad ni Vladimir Putin ang kanyang pangako tungkol sa usapin ng pansamantalang tigil putukan sa enerhiya. Ngunit pinabulaanan naman ng Ministry ng Depensa ng Russia ang kanyang mga sinabi. Natahasang nagsasaad na ang tigil putukan ay tumagal lamang ng 4 na araw at hindi 1 linggo gaya ng sinasabi ng Amerikanong Pangulo. Sa kabuuan, pag-usapan natin ang mga unang resulta ng negosasyon sa Abu Dhabi, kung ano ang umiikot dito, ano ang mga tinalakay at ano-ano ang mga tagumpay na inihayag ng bawat panig. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe, like at mag-iwan ng komento sa video. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Nandoon din ang mga link sa mga platform at detalye kung paano ninyo maaaring suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya, natapos na ng mga delegasyon ng Ukraine, Amerika at Rusya ang unang araw ng peace talks na ginaganap sa Abu Dhabi. 5 oras tumagal ang pag-uusap at itutuloy pa bukas. Dapat ding banggitin na nagkita ang mga panig matapos ang matinding pambobomba ng mga Ruso sa enerhiya ng Ukraine sa kasagsagan ng lamig sa gitna ng pansamantalang tigil putukan. Dito agad akong magpapaliwanag. Paalala, sinabi kamakailan ni Pangulong Ukrainyano Volodymyr Zelensky na sinira ng mga Ruso ang tigil putukan sa enerhiya na personal na hiniling ni Donald Trump kay Vladimir Putin. Ang tigil putukan na ayon sa Amerikano ay dapat tumagal ng 1 linggo ay tumagal lang ng halos 4 na araw. Sumagot si Donald Trump sa pahayag na ito gamit ang mga salitang ito na isang sipi. Ang tigil putukan ay tumagal ng 1 linggo. Natapos ito at ngayon ay malakas silang tinamaan ni Putin na tinupad ang kanyang salita. Tatanggapin namin lahat. Napakalamig nito. Una sa lahat, nakakahiya ito kapag ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay nagsasabing tatanggapin namin kahit ano mula sa isang kalbong diktador na si Vladimir Putin. Pangalawa, mariing pinabulaanan ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang pahayag ni Trump na tumagal ang tigil putukan mula linggo hanggang linggo. Ayon kay Donald Trump, ang tigil putukan ay mula Enero 25 hanggang Pebrero 1. Pero kabaligtaran ang sinasabi ng opisyal na ulat ng Ministry ng Depensa ng Rusya. Nagpatuloy ang pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine noong Enero 25-27 na nagdulot ng pinsala sa mga rehiyon ng Nikolaev, Kharkiv, Odessa, Dnipropetrovsk at Donetsk. Sa Kharkiv, nawala ng kuryente ang hanggang 80% ng mga residente.
Itinigil ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang pagbanggit sa mga pag-atake sa enerhiya noong Enero 28 lamang. At noong Enero 29 sina Trump at Zelensky ay nag-ulat ng isang linggong pahinga na kinumpirma ng Kremlin ng kaunti pang huli. Noong Pebrero, muling nagsimula ang malawakang pag-atake ng Rusya. Sa Kyiv, libu-libong bahay ang nawalan ng kuryente sa gitna ng lamig na tinawag ni Zelensky na paglabag sa pangako ni Vladimir Putin. Dahil dito, salungat ang pahayag ng mga opisyal ng Rusya sa sinabi ni Donald Trump na nasunod ang pansamantalang tigil putukan sa enerhiya. Tinupad ni Putin ang pangako niya ayon kay Trump. Nagsimula ang tigil putukan noong Pebrero 25 tuwing linggo. Pero noong ika-25 hanggang 27, pinakamababa. Itong 3 araw na ito, binomba ng Russia ang sektor ng enerhiya at ito ay iniulat ng Ministry of Defense ng Russian Federation. Balik tayo sa negosasyon sa Abu Dhabi. Ang ikalawang round ay ngayong ika-4 at bukas, ika-5 ng Pebrero. Matapos labagin ng Russian Federation ang kasunduan sa enerhiya, inangkop ang trabaho ng Ukrainian negotiation team. Handang suportahan ng Kyiv ang United States sa de-escalation at umaasang bukas din ang Moscow sa mga hakbang na ito. Kabilang sa negosasyon ang pagpapalitan ng bihag na halos nahinto ng Moscow. Wala pang pahayag mula sa mga opisyal ng Ukraine. Samantala, naglabas ng ultimatum ang Kremlin sa Ukraine. Sabi ng tagapagsalita ng diktador ng Russia na si Dmitry Peskov, bukas pa rin ang Moscow sa mapayapang pag-aayos pero wala pang desisyon mula sa Ukraine. Nagpapatuloy ang operasyong militar ng Russia. Sinabi ni Sergey Lavrov, pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, na kung ilalahad ng Ukraine sa negosasyon sa Abu Dhabi ang mga ideya sa seguridad na nauna ng binanggit ni NATO Secretary General Mark Rutte sa Kyiv. Pinapakita nito na tila ayaw ni Vladimir Zelensky ng kapayapaan na siyang pangunahing paksa sa kasalukuyang negosasyon. Sa talumpati sa Verkhovna Rada ng Ukraine noong Pebrero 3, sinabi ni NATO Secretary General Mark Rutte na ang mga tropang Europeo na suportado ng United States ay papasok sa Ukraine matapos mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan. Ang mga tropang ito ang magbibigay ng seguridad sa Ukraine. At may lumabas na formula kung paano sila gagana ayon sa mga plano para sa garantiya. Kung sakaling umatake ulit ang Russia sa Ukraine, ang sandatahang lakas ng Ukraine ay lalaban mag-isa sa mga Ruso sa unang 24 na oras habang magpapadala ang kanluran ng diplomatikong babala sa Moscow sa panahong iyon. Kung magpapatuloy ang pag-atake ng mga Ruso, matapos ang babala, may 72 oras ang kanluraning tropa para makisangkot sa digmaan sa panig ng Ukraine at pigilan ang Russia. Sinabi ni Sergey Lavrov, pinuno ng Russian Foreign Ministry, na tinatanggihan ng Moscow ang anumang garantiya ng seguridad para sa Ukraine mula sa kanluran, na tinawag niya itong plataporma para sa pag-atake sa Russia. At dito na lumalabas ang mga kakaibang mensahe. Ayon sa ilang opisyal ng Ukraine, madalas nilang isipin sa Kyiv na ang mga kasunduang pangkapayapaan ay hindi garantiya ng pangmatagalang seguridad ng Ukraine. Sa gitna ng hindi tiyak na internasyonal na obligasyon, umaasa na lang ang Ukraine sa sariling lakas, ayon sa politiko. Sa mga negosasyon, mas iniisip ng Ukraine na baka kailangan nilang mag-isa magdepensa laban sa posibleng bagong pag-atake ng Russia sa European Union. Paalala lang, dati nang hiniling na gawing parang bakal na porcupine ang Ukraine para hindi ito madaling mabiktima ng mga mananakop. Tinutukoy dito ang pagbuo ng permanenteng malaking hukbo, pagpapaunlad ng drone technology, missile programs at sariling paggawa ng armas, pero kasama ang integrasyon sa Europa. Kailangan dito ng malalim na reforma sa depensa, pag-update ng sistema ng pagbili, modernisasyon ng pagkuha ng tauhan at malaking pinansyal na puhunan. At dito sa mga negosasyon, lumilitaw ang tanong kung bakit nagdudulot ng ganoong pagdududa ang mga garantiya ng mga kaalyado. Ang pangunahing problema ay ang kawalan ng malinaw na internasyonal na mga obligasyon na maihahambing sa mga mekanismo ng kolektibong depensa ng NATO. Kung wala sa alyansa, napipilitan ang Ukraine na umasa sa mga bilateral na kasunduan
na hindi naman kasing bigat ng mga iyon. Nagpapalala rin ng kaba ang ditiyak na posisyon ng Washington dahil kailangan pang ratipikahan ng United States Kongreso ang mga garantiya sa seguridad at magiging obligasyon nila itong ipatupad. Mahirap isipin na magsisimula ng digmaan si Donald Trump kontra Rusya dahil sa Ukraina. Malinaw na hindi magpapataw ng bagong parusa si Donald Trump sa Rusya dahil sa paglabag sa tigil putukan. Paano kung kay Trump sinabi ni Putin na tinupad niya ang pangako? Kahit hindi naman niya ginawa sa usaping enerhiyang tigil putukan. Nang sabihin ni Trump, tatanggapin namin kahit ano. Dito, napakahirap umasa na itong si Donald Trump din kung sakaling umatake ulit ang mga Ruso ay magsasabi ng, nangako naman tayo. Siguro, kailangan nang pumasok sa digmaan pero mahina ang paniniwala ko dyan. Kaya sa mga negosasyon, isinusulong ng Ukraine ang ideya ng pinakamalakas na hukbong sandatahan sa Europa. Sa negosasyon, iginiit ng Ukraine na mapanatili ang hukbong may 800,000 sundalo kahit may tigil putukan, malaking yaman at sistematikong suporta ang kailangan para mapanatili ang estrukturang ito. Kaya pinag-uusapan ang suporta mula sa Europa. Ang 800,000 sundalong hukbo ay hindi lang Ukraine ang susuporta, kundi pati mga bansa ng European Union na dapat tumulong sa depensa laban sa mga Ruso. At dito mismo sa mga pag-uusap na ito, sa wakas ay sinabi na ng direkta, sa legal na paraan, ang mga kasunduang may bisa ng Estados Unidos at mga bansang Europeo, pati na rin ang posibleng presensya ng multinasyonal na tropa sa Ukraine ay itinuturing lang na dagdag sa sariling depensa ng Ukraine. Parang sinasabi nila, unahin ang pag-invest sa depensa at sandatahang lakas ng Ukraine, panatilihin ang lakas ng hukbong ito, at ang iba ay dagdag na lang. Parang bonus na lang ito kung gusto ninyo, kung diretsahan nating sasabihin. Kasabay nito, tinitiyak ng publikasyon ng politika na sa kabila ng mga pampublikong pahayag, mas konstruktibo talaga ang dalawang panig. Na dapat aminin ay pang-uri na madalas maling nagagamit at napagkakamalian ang kahulugan. Kaya kumpiyansa ang delegasyon ng Amerika na mas magiging maganda at positibo ang resulta ng negosasyon kaysa dati. Inaasahang magkakaroon ng tagumpay sa mga kasunduan na maaaring magpahinto o magpahina sa labanan ngayong tagsibol. Sa ganitong sitwasyon, may nangyayaring kawili-wili. Habang nasa negosasyon sa Abu Dhabi, agad tumawag si Vladimir Putin kay Xi Jinping ng China para talakayin ang susunod na hakbang. Unang usap ngayong taon nina Vladimir Putin at Xi Jinping ito dahil pareho silang umiwas dati. At ayon sa impormasyon mula sa South China Morning Post, sinabi ni Xi Jinping na ang relasyon ng China at Rusya ay nasa tamang direksyon at kailangan ng dalawang bansa ng isang engranding plano para sa pagpapaunlad ng kanilang ugnayan. Sinabi ni Putin kay Xi Jinping na ang ugnayan ng China at Rusya ay nagpapastabilize sa gitna ng pandaigdigang kaguluhan. Tinalakay rin nila ang iba pang issue, kasama ang posisyon ng mga Ruso sa negosasyon tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ngunit may mas malalim pang dahilan sa likod ng usapang iyon. Dahil din sa araw na iyon, tumawag si Xi Jinping kay Pangulong Donald Trump ng United States. Ikinuwento ng leader ng Amerika na natalakay nila ng katapat niyang Chino ang kalakalan, mga usaping militar, nalalapit na pagbisita ni Trump sa China sa Abril, digmaan ng Russia-Ukraine, sitwasyon sa Iran, at pagbili ng langis ng Amerika sa Beijing. Mahalaga ang tatluhang pag-uusap ni Trump, Xi Jinping, at Putin habang may negosasyon sa Abu Dhabi. Tatalakayin pa natin ito ng mas detalyado sa susunod na episode dito sa channel na ito. Dito ko muna tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyo itong suportahan sa pamamagitan ng inyong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.